Isang mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Ginoong Paes, ang inyong magiging guro para sa talakayang ito. Ngunit bago ang lahat ay nais ko muna kayong batiin sapagkat inyong napagtagumpayan ang nagdaang quarter. At ngayon, ating tuklasin ang susunod na quarter kung saan magsisimula sa ating talakayan. Kaya naman, narito ang ating mga layunin. Para sa unang layunin, natutukoy ang mga salitang naglalarawan sa binasang sanaysay. Para sa ikalawa, nakapagpapahayag ng sariling saloobin hinggil sa binasang sanaysay. Para sa ikatlo, nakabubuo ng isang talata na naglalaman ng panguri na hinggil sa kapaligiran. Ngayon, gaano na kaya kalawak ang iyong kaalaman hinggil sa paglalarawan? Dahil sa gawain ito ay tiyak madaragdagan ang iyong kaalaman at kasanayan. Ngayon, para sa ating unang gawain ay suriin ang larawan at sumulat ng 5 pangungusap na nagpapahayag ng mga nangyayari sa larawan. Ating panoorin ang Sila ang Pag-asa at suriin at pansinin kung ano nga ba ang mga ginamit na salita. Sila ang Pag-asa. Ang kabataan, ang larawan ng kasiyahan at kasiglahan, kaya't sila rin ang simbolo ng pag-asa at pagbabago. Ang pambansang bayani mismo na si Jose Rizal ang nagtura ng mga katagang ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Ayon sa ating kasaysayan, ang kabataan ang namuno at nagsikhay upang maipagtanggol ang bayan laban sa mga manlulupig na dayuhan. Nasa kasibulang-gulang ang mga bayaning sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at iba pang kapwa nila bayani noong ipinakita nila ang pagtatanggol sa bayan laban sa mga dayuhang Espanyol. Kabataang gulang ang mga sundalong Pilipino na kabilang sa mga tagapagtanggol ng Bataan. Maging ang hinuhubog at sinasanay na hukbong sandatahan ay pawang nasa kabataang gulang. Ito ang mga patunay na aktibong pakikilahok ng Pilipinong kabataan sa pagtatanggol sa bayan. Sila ang may lakas, talino at kakayahang manindigan para sa kalayaan ng bayan. Ngunit sa panahon ngayon na malayo na ang narating ng makabagong teknolohiya at modernisasyon, nasaan na nga ba ang kabataan? Nasaan ang kabataang naglalaan ng kanilang magagandang sandali, mga pangarap at kasiglahan sa ikabubuti ng bayan? Ito ay ayon sa katanungan ni Padre Damaso na hinango sa nobelang Nolmi Tangere. Nagkukubli na nga ba ang kabataan dahil takot silang makisangkot sa usaping panlipunan? Tila pagsuong na nga ba sa digmaan para sa ilang kabataan ang kahit man lamang alamin ang nangyayari sa lipunan? Nakatuon na lamang ba ang kabataan ng kasalukuyang henerasyon sa pag-a-update ng kanilang mga accounts sa Facebook, Twitter at Instagram? Sa social networking sites na nga lamang ba nagpapahayag ng damdamin ng kabataan sa ngayon? Ilan lamang ito sa mga tanong patungkol sa ating kabataan. Maraming kabataan pa rin sa ngayon ang aktibong namumuno sa iba't ibang samahan sa kani-kanilang paaralan. Sila ay nagpapahayag ng boses at damdamin, lalo na sa mga isyung politikal na nakakaapekto sa pamayanang kanilang ginagalawan. Ngunit, may ilan namang kabataan na naging palaboy at nasuong sa masamang bisyo. Tila may hinahanap ang kabataang ito, ngunit hindi masumpungan. Walang kapayapaan sa kanilang damdamin at isipan. Kung ang ilan sa mga bata sa kasalukuyan ay lumaking may attitude problem at walang disiplina, iyon ay dahil sa kakulangan ng gabay ng kanilang mga magulang. Tama nga ang sinabi ni Francisco Balagtas sa kanyang akdang Florante at Laura sa taguring
mabunsot likong pagmamahal ang isinasama ng batang nunukal. Ang iba'y marahil sa kapabayaan ng dapat magturong tamad na magulang. Hindi maaalis sa isang bata ang maging masaya at maghanap ng kaibigan. Pero sa paglipas ng panahon, mapagtatanto rin naman nila na pagpunlad ang kanilang nais. Batid ng mapupusok nilang damdamin at pag-iisip na ang buhay ay masalimuot at maraming pagsubok na kanilang harapin. Alam nila na ang buhay ay hindi puro sarap. Minsan ay kailangan dumaan sa hirap upang makamit ang ninanais na tagumpay. Batid nila ang sinimulang adhikain ng mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa bayan. Kaya't buhay pa rin sa kaibuturan ng kanilang puso na sila ay pag-asa ng bayan. Sa puntong ito, ating alamin ang mga salitang naglalarawan na ginamit sa akda. Kaya naman, mas mainam kung tayo'y naging mapanuri. Para sa panuto, basahin ang ilang pangungusap mula sa akdang Sila ang Pag-asa at pansinin ang ilang mga salitang naglalarawan sa sanaysay na ito at isulat ito sa loob ng kahon. Mahusay at natukoy mo ang mga salitang naglalarawan sa sanaysay na binasa. At ang mga salitang nasa kahon ay halimbawa ng pang-uri. Ngunit ano nga ba ang pang-uri? Ang pang-uri ay bahagi ng pananalita na naglalarawan sa pangalan o panghalip. Ito ay karagdagang impormasyon upang maipaliwanag o maunawaan ang isang bagay o konsepto. Merong iba't ibang kayarian ang pang-uri. Ang una ay ang payak. Ano nga ba ang payak? Ang payak ay salita na binubuo lamang ng salitang ugat. Halimbawa, ang linis ng kapaligiran. Pangalawa, ang talino ng anak ni Aling Tina. Ngayon, nakuha ba? Ayan, mahusay nakuha mo. May lapi. Ang may lapi ay ang mga salitang naglalarawan na binubuo ng salitang ugat na nilapatan o nilagyan ng panlapi. Halimbawa, malinis ang kapaligiran. Ikalawang halimbawa, matalino ang anak ni Aling Mari. Ikatlong kayarian, inuulit. Ito ay mga salitang naglalarawan na nagkakaroon ng pag-uulit sa pagbabaybay. Halimbawa, pulang-pula ang rosas na ibinigay ni Ali kay Jen. Ikalawang halimbawa, ang saya-saya ng mga batang naglalaro sa kalsada. Para sa huling kayarian, ito ay tinatawag na tambalan. Ito ay mga salitang naglalarawan na binubuo ng dalawang magkaibang salita at nagkakaroon ng panibagong kahulugan. Halimbawa, kayod kalabaw ang ama ni Miguel para sa kanyang pamilya. Ikalawang halimbawa, tulog mantika si Christine kaya mahirap siyang gisingin sa umaga. Ikaw ba ay handa na sa susunod na gawain? Kung oo, ay halika na at gawin ito upang ating mapaunlad pa ng husto ang ating mga natutuhan. Para sa panuto, tignan ang bawat item at basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Tukuyin ang mga salitang naglalarawan at ang kayarian ng pang-uri. Kasabay nito, punan ang talahanayan at gawin ito sa sagutang papel. Para ating pang mas mapaigting ang ating kaalaman, ay meron pa tayong mga susunod na gawain. Sumulat ng isang maikling talata mula sa iyong naoobserbahan sa inyong kapaligiran. Gumamit ng mga salitang naglalarawan o pang-uri at ito'y salunggulitan. At syempre, gawin ito sa iyong sagot ng papel.
Para naman sa susunod na gawain, ang panuto ay sagutin ang mga katanungan sa ibaba at gawin ito sa sagutang papel. Ngayon naman ating susubukin ang iyong napakinggan o natutuhan. At sabi sa panuto, punan lamang ng angkop na pang-uri ang bawat tatlang sa bawat bilang. Ang tamang sagot ay makikita lamang sa kahon at ito'y ilagay lamang sa sugutang papel. Ito ay upang mabuo ang diwa ng bawat pangungusap. Ngayon pa lamang, bibigyan na kita ng 3 palakpak sapagkat malapit na tayong magtapos sa ating talakayan. Ngunit mangyaring basahin muna ang comic sa ibaba at sagutin ang tanong na ibinigay. Ngayon, ikaw ay akin ng lubos na binabati sapagkat iyon ang napagtagumpayan ang mga gawain sa araling ito. Kaya naman, para sa huling bahagi, narito ang panuto ng ating huling gawain. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa sagutang papel. Ng quarter na ito ay inaasahan kong hindi lamang kayo sa paksang ito o sa talakayang ito huhusay sapagkat marami pang susunod. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat at takit sa susunod.